Magandang tanghali po sa inyo. Tanghali na po. At napansin nyo, naka-green ako. Happy St. Patrick Day. Hindi na po ako Katoliko, pero sineselebrate namin dito. Kukulay green kami. Dahil, sino si St. Patrick? Si St. Patrick po, yun ang patronal saint ng Ireland. Irish. Sabi ng asawa ko, Scottish daw siya. Scottish ang asawa ko, hindi siya. Kasi most of the people sa Ireland are Catholics. Sa Scotland, madami doon, Presbyterians. Oo. Si John Knox ang founder noon. So anyway, si St. Patrick is a missionary. So ngayon, kumakain po kami ng ang kinain ko ngayon, shepherd's pie. Ibang klase, ang shepherd's pie. Ang shepherd's pie kasi yung potato at saka lamb. Yan po ang aking lunch. At lahat po ng mga tao ko, mga staff ko, kumakain din po sila. Dahil sineselebrate po namin ang St. Patrick. Pag ganito, wala ka lang magawa. After na St. Patrick, magko-color, mag-Easter na kami. Oo. Ano po to? Isa po siyang lamb. Napaka po ng life ni St. Patrick. Isa po siya sa Calcutta. Si Mother Teresa. Saint na siya ngayon, So anyway, yan yung mga gini-give up nila yung kanilang rangya to help people. Mayaman po si Saint Teresa. Si Saint Teresa sa India. Ito naman si Saint Patrick is the man who would come to be known as a saint. Saint Patrick was a missionary that helped spread Christianity throughout Ireland during the 5th century. Much remains unknown about his life, including his birth date. But British-born Patrick became a devout Christian during his 6-year enslavement in Ireland. He escaped only to return to Ireland later in life as a missionary, combining Irish pagan beliefs with Christian sacrament in his teachings. A religious figure within the Christian and Catholic faiths. So, pati kami palang Christian, mga Christian, we celebrate. He died around 461 AD and later became the patron saint of Ireland. Saint Patrick is honored annually throughout the world in his feast day, March 17. So yung nga po, he is a missionary na nag-spread the word of God. Kaya po, ako nga, even people will say to me, I'm hypocrite Christian. I won't stop. I want to spread the word of God. God is so good. Ano ang Lord. Alam niyo po kasi, ang pagiging Kristiyano ay marami po talagang marami pong sufferings din po talaga dyan. Many will disown you, many will dislike you. It's up to you. The only thing is, continue working. Along the way, as you journey to spread the word of God, so many people are encouraged. Many people has changed their lives. So, sa case ko po, marami pong mga hindi lang alam kasi ng iba. I'm just telling you na gaya ng itong business ko, this is not just my business, this is the Lord's business. Isa akong ordinary na tao, binigyan ng Lord ng business na ganito, that makes 6 figures, minsan 7. Pag masipag po ako. Ang ibig ko sabihin, hindi naman sa bragging na naman to. God blesses me so much. But you know one thing that it's so miraculous that God gave me more strength
Nagdodoble, kaya nga sinasabi, kaya nga one client ko last week, kami, how come you still look so young? Wait, tumingnan naman ako sa salamin. No, I'm already old. So much old. Pero maybe because I always think positive. I don't see people bad. Okay? There's some few, kasi nakikita ko sa ugali. May mga taong nararamdaman ko. Kasi God gave me a discernment spirit. Nadi-discern ko. Ngayon, some of my friends, they're really good. Some of my friends are, karamihan pastors. Kasi sila mga prayer warriors ko. Ngayon, marami na rin po akong na-influence ng mga kaibigan ko, subscriber ko na they really pray. Yung talagang hindi po sila yung humihingi-hingi, lagi silang humihingi sa akin. Meron humihingi, kaya lang minsan hindi ko pinapansin. Kasi, why? Ako kasi, I only do whatever God wants me to do. Yung minsan, example, si Mang Kanor. Na-meet ko si Mang Kanor noon pa nang nag-i-struggle siya. Habang sacrificing, taking care of his wife na talagang yung may cancer hanggang sa maubos yung kanyang what? Ice cream? 3 leches daw. Oh, 3 leches. So, anyway, si Mang Kanor kasi naubos ang kabuhayan niya. Tapos, pinagpipray ko din yung kay asawa niya kasi yung explain ko sa inyo na I can feel the grief yung nangyari. Kasi mami ko rin ganun, cancer. So, nung namatay nga, siyempre, alam mo naman, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Muntik na nga yan, uuwi. Pag nagpipray, alam niyo, tahimik lang po, pinagpipray ko rin siya. Uwi na siya, kaya lang, biglang sinabi ng buti, glory to God, kasi pinaalis na siya nung una eh. Glory to God, yung kanyang ma-in-laws, pinatira pa rin siya sa bahay niya na may tindahan. Sabi ng Lord sa puso ko, tulungan mo. Kaya tinulungan ko po siya. Hindi po hulat ng tao. Meron po nababasa na sana ako din, bigyan ng, alam niyo hindi po ganun. Meron ako isa ngayon na tinatouch ng Lord na kinakausap ko siya. Ayoko muna disclose kung sino siya. Na talagang need ko talagang tulungan tong taong to. May isang pamilya, talagang tinutulungan ko na yun. Yung feeling ko talaga yun maging future pastor yun. So anyway, hindi po lahat. Maraming humihingi sa akin, humihingi na puhunan, gosh, guys, hindi po ako basta-basta magbibigay. Opo. Kasi meron na po talagang kinakausap ako ng Lord. Kasi alam nyo kung kaya din lang. Tama yung sinabi may isang subscriber, hindi ko na matandaan kung sino yun. Siyang sumagot Sabi niya, alam niyo sa 200 at 300 pesos mo, gamitin mong puhunan, magluto ka, magawa ka ng, ganun po ginawa ni Leia Lynn. Hindi naman po ako nagbigay na kay Leia Lynn ng 200, 300 pesos Nakita ko po kasi yung willingness niya talagang maiba yung buhay niya, na nag-umpisa po siya sa turon. So, nung nakikita naman namin ng puhunan niya, gumaganon, hindi lang naman po ako, kami mga kaibigan niya, tumutulong po kay Leia Lynn. So, ngayon si Leia Lynn is into, buti nga, tapos meron po nga hope po siyang ang tawag nito, kompetensya. Nung nagtitinda siya ng mga barbecue, ang daming kapitbahay, din. So, glory to God. Nawala po lahat yung mga kompetensya niya. So, siya na lang nagtitinda ng ng pagkain. So, ganun po. Hindi po basta huwag kayo humingi sa akin ng puhunan. Pray ko yun. Meron po kasi isa kami rin, workout sa charity ko. 5 yata o 6 mga anak? 5?
Nag-iisa lang mo siya. Kung may asawa kayo, nagtatrabaho, yun ang anhin ninyo. May nagtatrabaho. Itong taong itong wala ho. Nangangalakal lang po siya. Yun po yung next na tutulungan namin, nangangalakal lang. Kaya, yun ang mga tao talagang walang-wala na. Wala ng pag-asa, wala nang tutulong sa kanila. They turn their back to them. Lalo na yung sinasabi, kinikwento ko sa inyo, isang pamilya talaga. Totally. Ngayon, i-endorse ko sila sa mga kaibigan kong pastors na, pinagpe-pray namin kung ano mangyari sa buhay nila. So anyway, at saka, ako ko yung nagagalak din po ako. Marami ako mga kliyente ngayon, subscriber ko. Nakita na galit ako. Tawag sila kaagad sa akin. So, yun po, natutuwa naman po ako at in my own little way, I could help people. Hindi po ako saint. Hindi po nataon lang talaga. God put me to this. This is my mission field. Kasi dito, itong business ko, hindi lang po gumagawa ako ng taxes or accounting or bookkeeping or what. May mga tao, kung may mga kliyente po kung may problema at pinagpipray ko po sila. Prayer warrior. Yun po ang aking ginagawa. So, sa mga taong nagja-judge sa akin, bahala na po kayo. Ang sa akin po, ipagtutuloy ko po. Kasi lahat na nangyayari sa buhay ko, hindi dahil sa sarili ko, dahil sa Panginoon. I am now gonna be 63 soon in December. Yeah, I might be old. But guys, I pray to God that marami pa. Alam niyo po, hahabang buhay ko, bakit ang dami nagpe-pray sa akin. There are few na pinagpe-pray na mamatay na raw ako. Manda kayo, baka bumirang sa inyo yan. Anyways, marami, lahat ng kliyente ko po, mapa-Pilipino, mga maputi, itim, ibang lahi. Oho, pinagpipray nila ako. Yan sinasabi lang sa akin na, kaya nga po ako magre-retire ako the age of 71. Kasi asawa ko by that time, magre-retire na rin, totally hindi na ako magtatrabaho. Oo. I-enjoy ko na lang. Ngayon nag-i-enjoy kami asawa ko ng travel. So we will be traveling again. What's up niyo? Marami po akong travel this year. Super. Mapa US at mapa other countries. So, yun. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat. Kahit po busy ako, ang dami po nagme-message sa akin. Miss ka na namin. Kaya po ako nagaganito. Kaya po ako nagsasalita ng ganito pare. Alam ko namimiss nyo na ako. So, ako mag-goodbye na. Uubusin ko na tong pagkain kong shepherd's pie. Alam niyo to, favorite ko to, shepherd's pie. Mapunta man kami sa London, mapunta kami sa Scotland, mapunta ako any English country. Favorite ko talaga ang shepherd's pie. Kahit dito, yan ino-order ko, shepherd's pie. Okay. Again, ang sinasabi ko, tigilan na nating wala namang inggit. Hindi naman, basta ang sa akin lang, huwag tayo judgmental, kung mahal tayo, tumulong na talang. Instead po, i-dwell natin sa paninira sa ibang tao, mag-dwell tayo sa pagtulong sa ibang tao. Kasi hindi lang po ako, kati kayo, nakakaangat kayo, lalo na nandito sa Amerika, nakakaangat po kayo. Tumulong kayo sa mga kapwa natin, lalo na ngayon. Kaya nga aking kapatid na si Bimbim, huwag na lang daw kami magbakasyon. Ibibigay na lang daw niya sa mga Pilipino. Naawa din ang aking kapatid na si Bimbim. Si Bimbim is my sister dito sa sa PEG. So anyway, don't forget to like and subscribe. Ako po ay, makikita nyo pa, minsan-minsan magaganito ako. Okay? Don't forget, God loves you. Start to love one another. Please don't hate one another. Thank you.